What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin kung okay lang ba na magpa-rent o kaya naman paano tayo magpapa-rent when it comes to real estate business. Bago tayo magsimula sa ating vlog na ito, ay kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload. Ngayon, balik na tayo sa ating topic. As you can see sa ating thumbnail, dati po ay nagpa-rent po ako. Dahil meron pong naghahanap ng pwesto, yan po ay milk tea business. Dati po ay pabagsak na aking negosyo at dati nagpaparent, ako po ay nagrarenta lang. Okay? Wala akong sariling lupa, wala akong sariling mismong pwesto, kundi nirenovate ko lang. Nagrenta ako. Okay? Ang worth ng aking nirentahan dati is almost 6,000 I think, 5,000 to 7,000 I think. Okay, tapos pinaganda ko, and after that ay nalugi, papalugi na yung negosyo ko. So ang kailangan kong solution ay magtanggal ng mga expenses, yung mga malaking expenses. Ngayon, nagkaroon ng idea na baka nagpaparent daw ako. Ngayon ako yung nasa gitna. Hindi sa akin yung bahay, yung lupa, pero ang maganda doon is nirenovate ko. Ngayon, sila po ay nag-rent sa akin, tapos makita nyo, nag-signing contract po kami at that time. Meron akong contract na ginawa at pinapirma sa kanila. Ang advantage niyan is napababa yung aking expenses sa aking negosyo. Doon na sa kabila. Okay? Pinarent ko yan ng 4,000. So, kung 5,000 yung parang renta ko sa aking landlord, is 1,000 na lang yung aking upa. Nakapag-less expense ako dyan. Tapos, naghati rin kami sa kuryente. Okay? Tsaka sa tubig. Okay? So, advantage na meron kang inupahan tapos papahupahan mo. Ang tawag dyan is, ang tawag ko lang sa akin dyan is midman or else key person. Okay? Ikaw yung nasa gitna. Ano yung magiging problema lang dyan if you are in the real estate business o kaya pagpapaupa? Ang problema lang po dyan ay kapag nagkaroon ng issue doon sa landlord, like for example, ang inyong contract is 2 years, tapos 1 year doon sa pinapaupahan mo. Ngayon, hindi ka na bibigyan ng another year. Hindi mo kontrolado kasi hindi mo naman sa iyo, hindi naman sa iyo yung lupa tapos yung bahay na nasa o pinaparentahan mo. Kaya ang disadvantage lang po nun ay hindi mo kontrolado lahat. Hindi kagaya ng sarili mong lupa, sarili mong bahay at pinaparentahan mo, ikaw yung may control. Ang naging nangyari lang that time, actually 1 year naman na kumbaga kumita naman na ako. Kasi meron akong 2 months advance, okay? Kumbaga 3 months advance, for example, 4,000, 4,800, 12,000 yung pera na paikot ko pa. Okay? So naging advantage yun sa akin kasi nagkaroon pa ako ng dagdag kapital sa aking mga bagong negosyo. Ang naging problema lang dyan ay binaypass ako ng landlord ko. Okay, hindi ko alam na nagbayad na pala yung pinaparentahan ko doon sa landlord. Dinirect niya dahil merong issue. Okay? Merong issue na hindi kami pagkaintindihan ng landlord. Ngayon, ako po ay nagtampo. Kaya ang nangyari ay umalis na lang din po ako. Yes, sayang yung mga pinagawa ko. Ang inisip ko na lang ay nakatulong ako doon sa landlord. Until now, okay, nagre-rent pa rin yung milk tea. Okay, dahil profitable yung milk teahan. At the same time, napaganda ko yung kanilang pwesto. Okay na yun sa akin, at least nakatulong ako. Give and take lang naman. Palagay ko hindi ako nagkaroon ng kasalanan dun. Kasi ang goal natin as entrepreneur ay hindi tayo manlamang sa ating kapwa. Ang goal lagi is nasa taas tayo. We are a giver. We need to be a giver. Okay, kaya andito pa ako to share my knowledge. Kaya pag gagawa po kayo ng real estate business, kung meron naman kayo, may pera naman kayo, edi magpagawa kayo ng sarili ninyong bahay o kaya pwesto o kaya commercial building sa inyong, tapos sa inyo yung lupa. Masyadong hassle kasi yan. Yes, may mga kwan pa rin naman. Kung wala naman, walang option is yung parang kayo yung key person, okay lang din naman. That's your diskarte. Yun lang yung aking insight at aking experience. Salamat po sa inyong panonood. Bago po tayo magtapos sa ating vlog, may pang ginawang libro para po sa inyo, para sa mga magsimula ng negosyo, may mga problema sa negosyo, may ang mga mayaman na nagbabasa ng libro. Ito po ay medyo mahal pero worth it po ito. At the same time, magkakaroon po kayo ng knowledge. Salamat po sa suporta. If you want to buy this book, click nyo lang po yung Facebook page. Link po namin sa description at
mag-message lang po kayo. Salamat and God bless.